Nung nag-birthday si Koa, nakatanggap siya ng gift from Tito Johnny niya ng ganitong coloring materials. Kaya naman napapractice niya talaga yung pagko-color niya. So kinabukasan nga pala, si Pinggoy nagpunta siya ng Pasita after niyang ihatid si Pinky. Tapos pag uwi niya, may dala na siyang pansit palabok. Umorder ako finally ng Tough sa Orange app. Tapos syempre, nandun na ako sa personal collection shop. Nagdagdag ako ng ganito kasi ang dami ko nababasang comment na ang bango nga daw nito. Hala, true enough. Kasi nito mga nakaraan naglalabas si Pinggoy, ang bango talaga. Pagbukas mo pala ng pintuan, aalingasaw na yung kabanguhan niya. Grabe, kaso ang mahal. Meron kaming mixed gulay sa ref. Kaya naman nung nagpunta ng Pasita si Pinggoy, bumili na rin siya ng ilang ingredients sa kakailanganin niya sa lulutuin niya for lunch. Ang uulamin pala namin ay chop suey at pork chop. Tapos eto nakapagsaing na rin si Pinggoy. Balik kami dito sa Xiaomi na rice cooker. In fairness dyan sa rice cooker, yung inner pot niya, hindi talaga nangangalaw. May nagtanong kasi sa akin tungkol dun sa babasagin na rice cooker na ginamit namin. Nabasag na po yung inner pot niya. Hindi naman replaceable yung inner pot lang mismo. So ayun, sayang. Eto na nga, luto na ang lunch. Kain na tayo. Growing up, ang alam kong isa sa mga paboritong ulam ni Papa, pork chop. Tapos mahilig yan lagi na merong asin dito sa gilid ng plato. Isa rin sa mga kinahihiligang gawin ni Pinky kapag nakakahawak yan ng gadget. Yung gumagawa siya ng mga ganitong parang art kineme. Tapos kaya pala tanong siya ng tanong, Mommy, what's the spelling of ganto? What's the spelling of ganyan? Pero kapag mga basic na mga spelling, kayang-kaya niya. Yung mag-aama ko nga pala, nagpunta sila sa kabila. So kami nalang naiwan ni Papa. And ang bala ko talaga dahil kailangan niya nga ng linoleum para doon sa lilipatan niya. So dapat mga hapon pa lang aalis na kami. Kaso ito, paggabi na, hindi pa rin ako matapos-tapos dahil ang dami ko talagang kailangan i-catch up na i-edit ng mga video. The past few days, sobrang dami kasi mga ganap. Nabibehind talaga ako sa napakadaming content. Kaya ditong mga nakaraan, hindi na ako nagre-request pa ng mga product sample. Hindi naman ako tumatanggap ng mga offer. Kasi natatambakan na ako. So bago nga kami umalis ni Papa, eto. At ginawan ko ng paraan para maikabit itong bagong pendant light. Ang ganda. Kasi naalala ko, may nag-comment dati dun sa aking pendant light na maliit. Sabi niya, ang liit naman. Sabi ko, ay sige, gawa natin ng paraan next time. Ngayon lang meron na approve na ganda. Ang ganda-ganda niya. So hindi siya kasing liwanag nung nauna kasi medyo covered yung ilaw. Pero ang ganda. Cozy nun. Tapos next naman, eto, sabi ko, tutupi ko nga muna itong mga blanket kasi meron akong isa-set up dito na mosquito net. Bagong style ng mosquito net naman ito. And queen size nga yung pinili ko. Kaso, nung na-open ko siya, kasi ang bilis lang niyang i-close. Bilis niya lang fold ba? And then, ang bilis niya lang din i-unfold. So, naisip ko, hala, parang hindi naman kasya dito ang queen size. Sabi ko, next time nga, pag marami akong time, isa-set up ko ulit ito. Kasi medyo nagmamadali si Papa. So, hindi ko na nga nagawa ng maayos na video yun. Sorry na, babawi na lang ako. So, bago pa talaga umalis, humapol pa talaga ako ng isang video para dito. Kasi, natanggap ko siya recently. Nakyutan ako sa kanya. Alam niyo ba, less than 150 pesos lang to. Tapos pag nag-sale na sa mga 120 lang. Ang ganda ng quality niya. Tapos, ang dami ko kasing napapanood na mga video about this na sobrang comfy nga daw. So, magkakaalaman kasi hindi talaga ako mahilig sa takong. Pero gusto ko kahit papano kapag may mga formal formal, ganap na kailangan nakagantong sapatos. At least meron akong masusuot kasi lagi lang ako naka-sneaker. So, ayun nga, nasuot ko na siya. Alam mo, dapat magta-tricycle lang kami ni Papa. Biglang umulan. Wala mga tricycle sa kanto. Edi for the book tayo ng Grab. Alam mo, kahapon, di ba birthday ni Koa? 0. Pero dahil today is another day, may biyayang na dumating. Kaya naman, for the go tayo dito sa Unicity. Dating DV Mart ito. So, at least kahit papaano, mabibili natin yung ilan sa mga kailangan ni Papa bago siya tuluyang mag-ayos doon sa apartment niya. But of course, tutulungan ko naman siya doon. So, kailangan niya ng linoleum dahil yung mismong flooring ng apartment niya is semento. Alam mo, initially, sa palengke lang dapat kami pupunta. But since sarado na siguro dahil mga past 6 p.m. na yata to, kaya sabi ko, siguro ang perfect na puntahan natin is itong Unicity na dating DV Mart. Tapos magpapamassage sana kami dito sa upuan na to. Sabi namin, bago na lang umuwi, doon na lang kami. Tapos, ito pa matindi, wala tayong cash. So, buti na lang, tumatanggap sila ng GCash dito. So, eto nga pala ang kakainin namin ni Papa. Snack/dinner, siomai. Ang sarap kasi ng siomai na to. Sa totoo lang. Then, bumili na rin kami sa katabing Buko Shakes
pintol para panulak naman. So, ang mga kailangang bilhin daw ni Papa ay lock para sa pintuan niya, bumbilya, kasi ang sabi ng landlord, kailangan ng bumbilya dahil walang included. So, kailangan niya dalawa, isa sa sala, isa sa kwarto. So, eto nga, pumipili siya kung aling watts ang kailangan niya. Ayaw niya daw kasi ng madilim. Ako din, ayoko ng madilim na bumbilya. Ano yung juice mo? Ayun. Ano ba naman yan, ba? Next naman, maghahanap kami ng hose para doon sa ilalim ng aircon namin. Kasi lately, parang napapadalas yung pagtulo niya doon sa washing machine, sa ilalim. Eh, sabi ni Pinggoy, baka barado na daw talaga. So, naisip ko, ganitong klaseng hose. So, nagsabi na ako doon sa sales lady, ay mga 3 meters po. Hindi niya muna kinat kasi daw, no return na exchange kasi baka daw magbago isip namin tapos hindi naman namin i-check out. So sabi, bayaran nyo muna. Binigyan lang ako maliit na pap. So eto nga at kailangan din ni Papa ng flashlight na maliit. Yung pwede niyang mailagay sa keychain niya para at least meron siyang extra ilaw in case na kailangan niya. Naisip ko, kailangan din ni Papa ng blade pang-ahit ng bigote. Natesting na rin ni Papa yung kanyang flashlight at for the checkout na nga kami. Naputol na rin yung hose, ayan, at wala daw linoleum sa second floor. So, bumaba kami dito sa first floor sa may grocery area nila and maliban sa mga linoleum, meron din dito mga tablecloth. So, eto na nga yung mga pagpipilian niya. So, una talaga, ang tinitingnan ni Papa is kahit pa paano medyo makapal na linoleum. Kaso, isa lang dito yung makapal na linoleum. Hindi ko pa natripan, hindi pa namin pareho natripan yung design niya. So, ganito nga pala, in fairness naman, mas mura siya kasi naalala ko, parang meron akong biniling isang yard ba yun na linoleum sa Binyang Bayan. Palengke pa yun. Kung tama ang alala ko, 150 pesos per yard yata ang bili ko. Kaya nagulat ako dito kahit papaano naman affordable siya. So ito medyo may makapal na version niya, 115 pesos per yard yan. And then yung nagustuhan naming design naman ng linoleum which is medyo manipis siya, 99 pesos. So ang concern lang ni Papa dito is baka madaling mabutas. Pero temporary lang naman kaya ito na lang. At saka maganda yung color niya, bagay kay Papa, very manly yung atake nito. Mga isang oras na rin kami dito. In fairness naman, hindi pa gaano kasakit yung paa ko. Kasi hindi ko talaga kayang tumagal na ng katakong. And ito, comfy siya, mura, worth the check out. Maliban sa nude, may black, may white, may red din yan. Yung link ng shoes, nasa baba or comment section. Hindi, nasa showcase ko rin pala. So, gaya nung binili kong hose para sa aircon, kung kailan nabayaran ko yung linoleum, tsaka lang siya ginupit. Para nga naman maiwasang mabogo sila. So, next naman, dumiretso na nga kami dito sa grocery para bumili ng ilang delata, mga snacks. Itong si Papa, bata pa lang ako, alam ko ng paborito talaga niyan, cheese curls at saka chippy. So, bumili lang kami ng ilang pang stocks niya. Hindi naman OA. Yung at least kahit pa paano meron siyang kutkutin. And then, next time, punta naman kami ng palengke para may stock naman siya ng mga meat, fish, at saka mga gulay-gulay, pruta. So, next time naman alam mo, yun. Sa mga nakaraang vlog ko ng apartment hunting, marami nga nagko-comment na dapat daw sa isang bahay na lang kami, sama na lang si Papa. And meron ding nag-comment na dapat hiwalay nyo na lang si Papa nyo kasi kaya nga kayo bumukod, 'di ba? And sa atin naman, depende naman, dahil iba-iba naman tayo ng sitwasyon sa buhay, iba-iba yung relationship natin sa mga parents natin. So, what works for you, go kayo. Pero for now, mas okay na nahiwalay mo na si Papa. Para kahit paano may privacy pa rin kami bilang pamilya, may privacy din siya. So, ang maganda lang din sa setup namin ngayon, mas malapit na siya sa amin. Pwede siyang magmumotor papunta sa amin. Pwede kami bumisita sa kanya. Madali niyang mabibisita yung mga apo niya. So, para sa grocery combine namin ni Papa, nasa 2,430. Then, yung linoleum niya, since 8 yards yung binili natin, nasa around 800 pesos yun. Tapos, ang bongga pa dito, pagkatapos ko magbayad, meron silang binigay na parang raffle ticket kineme. So, ayan, nilagay ko nga dito sa paroleta nila. Sana manalo ako kasi lagi ako mala sa mga ganyan. Sayang din yung price, mga appliance. Dumiretso uwi na rin kami. Medyo pagod na rin. Ayun lang muna for today's video.